Tunay nga, Panginoon, na ika'y dakila sa lahat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na lumikha ng sanglibutan sa pamamagitan lamang ng iyong salita. Karapat-dapat at sambahin, papurihan, luwalhatiin, Panginoon, sa iyong kabanal-banal ng trono. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos. Kami nakagawa ng mga bagay na hindi ka lumutulog sa iyo, mga kasalanan na umahadlang sa amin upang makalapit sa iyo, Panginoon, na may kapanyalan. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat inalay mo, Panginoon, ang bugtong na anak na si Jesus, ay yung minamahal na anak. Siya'y nagpakumbaba at bumaba dito sa lupa upang kami abutin at tubusin sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, o aming Panginoon sa Kristo. Dahil sa tinapos sa gawa sa krus, kami, Panginoon, ay napatawad sa aming mga kasalanan. Na dati kami, Panginoon, ay kaaway mo, ngunit ngayon ay kaibigan mo na dahil sa aming Panginoong Kristo. Na dapat kung kami sa impyerno, ngunit maraming salamat sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na makapunta sa langit upang makasama ka, upang maranasan ang iyong presensya, o aming Panginoon. Maraming salamat, aming Panginoong Kristo. Hallelujah. At hindi, Panginoon, kami nagkakaisa sa Espiritu. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang gawain na ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang mahayan. Ang mga gagamitin mo na lingkod, itago mo sila sa iyong likuran. Ikaw lamang ang makita. Ang iyong mga salita na aming mapag-aaralan at mapapakinggan, Panginoon, na hindi masayang, kundi, Panginoon, tumimo sa aming mga puso at isipan. At ito yung maisagawa namin, Panginoon. Lakarin namin, Panginoon, ang lakarin ng aming Panginoong sa Kristo. Mamuhay kami na may kabanalan sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Lord, ikaw ang maging sentro ng iglesyang ito, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang pagkakampi-kampi at pagkakababahagi, Panginoon. At kami, O Diyos, ay magkaisa sa isang layunin na mabigyan ka ng papuri at pagsamba na karapat-dapat para sa iyo. Lord, lahat ng aming gagawin, Panginoon, ikaw lamang, O Diyos, ang aming consider. Lahat ng aming gagawin, samahan lagi namin, Panginoon, ng pag-ibig, O Diyos. Sapagkat ang sabi nga ni Apostol Pablo, kahit siya man ay magsalita ng iba't ibang wika, kahit anong gawin niya, kung hindi sasamahan ng pag-ibig, wala itong kapuluhan. Kaya hihingi po namin, Panginoon, ang aming mga puso ay basagin mo. At magkaroon ng pusong marunong sumunod sa iyo. Sa iyong kalooban, sa iyong mga salita, Panginoon. Huwag ang sarili namin nais ang siyang masunod, kundi ang kalooban mo lamang, o aming Panginoon. Lord, sa pagkakataong ito, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat parte ng programang ito, maging ang dali ng kuryente, ang panahon, Panginoon, ang mga gagamitin mo na lingkod. Ikaw nawa, O Diyos, ang siyang paitaas ng aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin, Lord, pinabalik ang lahat ng papuri, pasalamat sa kapila at makapagyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa may isa ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Glory! Glory! Panginoon, tunay nga na kami wala akong pamitiwalag sa iyo. Hindi namin kayang baguhin ang sarili namin. Subalit salamat, Panginoon, sapagkat sa araw-araw ng aming buhay, binabago mo kami, Ama. Hallelujah!
Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang luma niyang pagkatao. Siya ay bago na. Hallelujah! Kaya Panginoon, sa pagbabagong ito sa mga buhay namin, Lord, isang bagong puso na susunod sa kalooban mo, God.
Yes. Ang liwanag sa mundo na puno ng pag-ibig. Ikaw ang tanging pag-asa sa iyong mga nakugan. Amen. Muli po, palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Sa kabila ng maaraw na araw, mainit na panahon, Talaga nga naman napakasarap pa rin magpuri sa Panginoon dahil mas mainit ang pagmamahal na binibigay sa atin sa mga oras na ito ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating testimonies. Kung gusto niyo pong i-share yan, pwede po kayo pumunta dito sa unahan at ating pong ipagpasalamat yan sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sino po gusto mo patotoo? Yeah, meron po bang gusto magbago? Meron ba? Ayan, sa Diyos wala naman po rin sa pagsamba sa buhay ni Sis Bebs. Sis Bebs? Sis Bebs? Sino yan? Excuse me po. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, sa, ano nyo naman, rinig nyo naman po, medyo ngongo pa ang person. Pero, salamat sa Panginoon, sa kagalingan po. I declare po kagalingan. Kasi, nung mga last few weeks po, talagang wala talaga siyang boses. As in, para kami sa sign language talaga. Uy, ba't may pagtugtog? Ayun, salamat po sa Panginoon sa additional year of our life po ng aking anak po na si KD. Ayan. Mukha lang po akong 40 pero 27 pa lang po ako. Ayan, sa Diyos mo lahat na papuri pasasalamat. Meron po po gusto mo patotoo? Yan, dahil po muna po pala tayo sa ating testimonies. Yan, every Sunday po, ating pong worship service ay 10 a.m. po. Nagaganap yan dito sa ating church. And tuwing Saturday po, pa-attend po natin yung ating mga batang maliliit. Every Saturday po, 10 a.m. po dito po sa ating church. And yan po, ating pong midweek service. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon dahil dumadami na po ang dumadalo na marami talagang nauuhaw sa salita ng Panginoon. Amen. Yan. Atin po kayo ng ating midweek service every Wednesday po.
5:30 p.m. po ang ating call time. Ayan. Hanggang 6 p.m. po. And, ayan po, meron pa po ba? Gusto mong patotoo? Nagturo na. Palakpak po sa Panginoon. Sige po, closing joke lang. Ayan. Hallelujah. Ako po'y labis na nagpupuli, nagpapasalamat sa Lord. Kasi matagal na po ako hindi nagpapasalamat. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Alam mo yun, kahit kailan, di ka nagkulang. Sintonado pa no? Alam mo po yung pag nagtapat ka sa Panginoon, talagang siya yung magsusupply ng lahat-lahat. Kaya po, yung mga kapatiran ko dyan, hinahamon ko po kayo. No doubt, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Lord na yung para sa Kanya talaga po, talaga po, sabi ko, Lord, ito talaga para sa iyo, binibigay ko para sa Kanya. Ako po'y, ako po'y nagmamayabang talaga. Dahil buhat po nung pumasok po ang 2025, talagang sinabi ko na sa buhay ko bilang isang mananampalataya, I will be a good tither of God. Totoo po yan. Alam mo yun, minsan talaga dadanas na yung walang-wala na talaga, na yun na lang yung natitira. Susubukin tayo dyan. Pero sabi ko, Lord, sabi mo nga, unahin kita at ang lahat ay idaragdag mo sa akin. Hindi ko na po yan ginalaw. Nung nakaraang mga taon po, pag talagang kipit ako, yan pong kites ko kay Lord, ginagalaw ko yan. Share ko lang kasi napakagandang patotoo po ito. Pero buhat po, nung talagang sabi ko, Lord, ang para sa'yo ay para sa'yo talaga. Dapat talaga ito ay para sa'yo. Buhat po nung ginawa ko yon, hindi naman po palaging may hanap buhay ang aking pinakamamahal no? Pinakamamahal na partner. Hindi po siya lang, wala na. Wala na. Si Lord, pangalawa kay Lord, Pero, alam mo po yun, hindi na po talaga kami nagkukulang. Sabi ko, Lord, Huwag niyo lang po akong uutangan na. So wala po akong extra. Pero yung talaga po sa pang-araw-araw, hindi po ako nawawalan ng pera. Promise po. Kaya po, kayong mga kapatid ko, dahil nararanasan ko, gusto ko po na itry nyo. Huwag nyo pong subukin ang Panginoon. Mapapahiya ka. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Matagal na po ako hindi nagpapatotoo. Kasi sabi ko, nagkasala ba ako dun, Pastor, na sinusubo ko si Lord? Na sinusubo ko kasi oh Lord hindi ko talaga ito gagalawin kasi sa iyo to At minsan sabi ko, yung next goal ko naman po bilang tither ay yung higit pa sa matatanggap ko yung ibibigay ko. Kasi mga kapatid, pag ganun yung ginawa talagang bukas na bukas ang kalangitan para sa blessing. Ito po, sineshare ko kasi po, ito po yung sikreto na hindi nire-reveal sa ating mga Kristiyano. Kasi dinadaya tayo ng jablo. Siguro sasabihin niya, napaka-ipokrita naman ni Sister Ami. Wala kaming bigas, hindi ko pa magagalawin. Wala na kaming ulam, hindi ko pa magagalawin. May pera naman akong hawak. Linggo pa naman. Linggo pa naman yun dadaan pa ang ilang araw, Lunes pa lang ngayon. Pwede ko namang ibalik. Sinubukan ko po yan. At hindi ko po talaga naiibalik. Yan po Diablo talaga yan. Diablo yan yan, demonyo talaga yan. Talaga kung ano-ano yung isisiksik sa utak mo, uy, mahaba pa naman, pwede mong galawin yan. Kaya yung, may isang nag-share si Pastora, na-enlighten ako sa sinabi niya na kapag ka nakahawak ako ng pera, tinatanggal ko na, may lagayan ako na doon na hindi ko na ginagalaw. Alam mo po, hindi naman sa paninira kay Lord, mapanibughuin po yan. Yung para sa Kanya, dapat para sa Kanya lang yun. Naalala niyo po yung mga oil people, the Israelites, di ba? Masyadong nagsiselos ang Panginoon pag sa iba nila inaalay ang mga bagay na yan. Naisip ko rin po yan. At saka ano ba yan, tithes mong yan sa kaligtasan na binigay sa iyo ng Panginoon. Yun lagi yung inaano niya, anak, pera lang yan.
Eh tayo nga mga tao, lagi nating sinasabi, pera lang yan, kikitain ko pa yan. At isa pa po sa pinagpapasalamat ko, ay yung puso po na binigay ng Panginoon, dun po sa habi ko, hindi man siya ganun panalanginin. Pero sa pagbibigay, lagi po yung kahit joke sa mahal, bigay mo na lahat yan. Ganyan po yan eh. Never maghahanap, never magtatanong, basta ibinigay ko sa Panginoon. Ay hindi. Basta ibinigay niya sa akin, hindi na siya nagtatanong. Yon. Glory to God po sa mga bagay na ito na pwedeng sabihin natin simple lang. Bakit ko po sinishare? Kasi po nararanasan ko. At kung hindi ko po i-share na nararanasan ko, sino pa po yung mag-share yung mga nasa labas? Kaya, eto ha, mga brethren, kapatiran, hinahamon ko po kayo. Then pag hindi mo ako ipapahiya ng aking Diyos, gawin niyo po. And you will see, hindi na kayo maghigipit. Glory to God. Glory to God. Amen. Hallelujah. Ayan. Maraming salamat po sa Diyos, at patuloy na nagre-reveal talaga siya sa atin ng mga dapat natin gawin para sa Kanya. At kung wala na po magpapatotoo, ibigay na po natin ang mahiwagang mikropono sa pagmiminsay sa araw na ito na dadalhin po sa atin ng ating pastora. Pastora Paz Vilio. Palakpak po sa Panginoon. Sabi ko, tignan ko kung gaano kahiwaga itong microphone nito. Amen. Praise God. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Ako yung napagpala po ako sa testimony. About giving. May testimony ako sa inyo. So maniwala kayo sa hindi, maniwala na lang kayo mas mabuti pa. Amen. Nung December po, ako ay naimbitahan sa isang fellowship. At yung mga pastor na yun ay kakilala ko. Sa madaling salita, umatid ako ng nila, party, yung celebration nila. Gabi yun. May inihanda siyang blessing po para sa akin. Hindi ko alam. Pero yun, pagka naalala niya ako na pag magpapasko, nagbibless talaga yun sa akin. Yun po ay asawa ng pastor. At sabi niya, makita niya ako, Pastora, sabi niya, bibigyan kita ng blessing. Sabi ko, praise God. Ganun lang sagot ko sa kanya. At nung ako'y paris na, sundin ako ni Pastor. Gabi na po yun, siguro mga 9 o'clock, naggabi. Lumabas na ako, hintay ko si Pastor. Lumabas din siya. Sabi niya sa akin, uwi na po kayo. Sabi ko, uwi na ako gabi na. Sabi ko, alam niyo, sabi niya, ano ang GCash number mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ako on sa GCash kasi yung GCash, di ba, minsan sumasablang eh. Yung time na yun, paloko-loko ang GCash ko. Pero mamaya sabi ko sa inyo kung ano number ang GCash ko. Meron na. Alam niyo, mga minamahal kung anong, niya. Sabi niya, naghahanap siya sa wallet niya ng pera. Sabi niya, wala talaga ako dito ang pastore. Sabi niya, naubos na kasi sa giver din po sila. Sabi niya, 1,000 na lang ito eh. Sabi niya gano'n. Sabi ko, di bahala ka? Sabi ko gano'n. Yung pala plano niya ibigay sa akin 2,000. Sabi niya, gusto ko tambigyan 2,000. Huwag mo na problemahin yun. Sabi ko, okay lang yan. Sabi ko gano'n. Binigyan niya po sa akin yung 1,000. Tapos after 2 days, nag-testimony po siya. Hindi niya sumatakalain na yung kanyang, ewan kung pisa niya o ano yun. Nakarating lang sa akin ang testimony niya. Ang bilis tumungo ng Panginoon. Unexpected niya na magpapadala sa kanya ng 8,000. Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah. Alam niyo, natuwa ako doon sa patotoo niya. Sabi niya, ang bilis ng dating ng blessing, sabi niya. Unexpected na may magpapadala sa kanya ng ganong kalaki. Kasi sabi niya, kasi binless ko si Pastora. Yun yung niya, yun yung niya. Alam niyo tayo, mga minamahal, sanay na po tayo sa ganun.
Na once na nagtanim ka, aani ka, ba? Once na nagbigay ka, tatanggap ka. Kaya, salamat po sa Panginoon. Hindi ako nagpapala, kung natutuwa ako na ganun talaga eh. Ganun po talaga. Ano ho? Dahil ako mismo, naranasan ko yan. Na nagbigay ako, tumulong ako sa tao. Days that after 4 days, tumanggap ako ng 4,000. Samantalang ibigay ko po ay 500. Ano ho? Salamat sa Panginoon kasi natutuwa po ako sa testimony ni Sister Ams kasi bihira yung testimony lang ganyan. Ano ho? Kung kaya nga po, sinasabi ko doon sa mga ano natin, sa mga envelope natin, kung nahihiya kayong lagyan ng pangalan, ano ho, ito ay church, ano natin, ordinance. Lagyan nyo ho ng magkano yung tithes and magkano yung offering. Kasi doon po sa tithes natin ay kumuha tayo ng tithe of the tithes. Ibiblessing po natin sa ating Light of the World Ohana sa Hawaii. No? Napagdating po ng December, pag meron po tayo mga ano, ay nagbe-bless po sila sa atin para yung pambili tayo ng bigas o bigay sa tao. Ano po? Salamat sa Panginoon. Kasi tayo naman po ay hindi after the pera. No? Pero alam natin, kung sa tayo nagbigay, tayo ibibigay, di ba? Give and it shall be given to you. Amen. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Walang Ang ibibigay, ibabalik ng Diyos sa atin. Amen. No? Siksik, lik-lik, umaapaw. Ano? Pag umaapaw, halos tumatapon Yes, na. tumatapon na yung Amen. iba. So, kakapulit mo na siya. Uy, akin ka, dito ka. Ayan. Ganun po yung blessing ng Lord. Hindi lang po natin na ano yun. Ano ho? Kaya, minsan, matutuwa ka na ito yung problema, ito yung Panginoon. Tumutulong, di ba? Ano? Nagpapala. So, purihin ang Panginoon at salamat po. Alam nyo, nung nakaraang Miyerkules, masaya ang aming gawain, masaya ang aming prayer meeting. May mga lightings na dumadalo. Oy, lahat ng lightings, invited kayo pag Wednesday ha, para sama-sama tayo na nanalangin sa Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na ginagamit sila patuloy ng Panginoon, sa buhay po ni Sister Tess, ano ho, na kahit may edad na kami, bata pa yung memorya. Nakakatuwa yung gawain. Ano, na sasama-samang nananalangin. Ano, kaya kung may prayer request kayo, isend nyo sa GC natin, please pray nyo ito. Ganyan kasi hindi kayo nakakarating. Ano, pero mas maganda ka kung nakakarating kayo. At take note, meron kami merienda. Amen. Wala kayo kung ayaw kung magbibigyan mga katik na merienda namin. No? Salamat po sa mga kamay na naghandog ng mga merienda. After ng prayer, usog kami sa salita ng Diyos. Usog din po sa biyaya na dala po ng mga kapatid na nag-share po ng kanilang blessing. Ano ba napakasarap po na tayo ay mayroong panahon ng pananalangin sa ating Panginoon. No? Dahil nakikipag-usap po tayo sa Diyos pag tayo nananalangin sa Panginoon. Napakahalaga po na tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon at kinakausap naman po tayo ng Diyos through His words. Ano? So, mabiyayang pagpapalang umaga sa bawat isa sa atin. Sa umagang ito, tayo po ay magsasalo-salo sa salita ng Diyos na ating pong pagsasalo-saluhan. Samantalang tayo pong lahat muna ay umuko at manalangin. Aming dakilang Diyos, dakilang Ama, Panginoon, Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon, pinupuri ka po namin, Ama, niluluwalhati at pinapasalamatan. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon, na narito kami, nagkakaisang sumasamba sa iyo, Panginoon, nagpupuri o Diyos at nagpapasalamat. Ama, pagpalain mo ang salita mo sa umagang ito. Cover me, Lord, your praise, Lord Jesus, hallelujah. And let your double portion of anointing power, God, flow upon your servant, Father, as I say your words, O God. Maraming salamat, Panginoon. Thank you so much, Holy Spirit. Alam ko po, tutulungan mo po kami. Patuloy mo kami bibigyan ng pag-unawa, Panginoon. Wisdom, knowledge, and understanding, O God, upang maunawa namin kung ano po ang nais mo sa amin. Salamat, Panginoon. Sa iyo po matapos sa papuri, pasalamat paglulati sa pangalan ni Kristo Jesus, kami Panginoon tagapagligtas. Everybody say Amen. 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 Hallelujah.
Praise God. Alam niyo ba, yung aking salamin ho ay nawawala. Mura lang naman yun. 4,800 po. Hindi ko alam kung saan nalaglag, kung saan ko naiwan, o whatever. Ano ho? Yun ho, ay kulay violet, baka may makita kayo. Ano ho? Pero kung di violet, huwag yun. Hindi po sa akin yun. Praise God. Pero sabi nga sa Panginoon, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpapala, ikaw ang Diyos na pagbibigyan ng linaw sa aking mga mata. Lagi may lagi na mata ko eh. Meron akong luma, nalimutan ko naman kuha ito sa bag. Kasi kami ho ay nasiraan ng kotse. Ano? Kung kaya naman, aga-maga kami dapat nasira naman po yung kotse namin. Grabe. No? Parang gusto ko na magtulak. Hindi pa rin umubra. Praise the Lord. Hallelujah. Alam nyo, sa lahat ng inawit natin kanina, may mensahe ng Panginoon. Amen? Amen. Nagugulat ako. No, na-amaze ako. Ano? Na-amaze ako. Kasi sabi ko, Lord, talagang to, di ko dahil sa ako ay nasa music din ako dati, kabataan pa ako. Pero alam nyo, sa music pa lang, sa awitan pa lang, mararamdaman mo na yung flow ng Banal Espiritu Santo. Ano ho? Sabi ko, Panginoon, maraming salamat. Kasi, ini-enjoy namin yung worship namin, Panginoon. Nai-enjoy ang puso ko, ang spirit ko. Alam nyo, pag nag-worship tayo, subukan nyo. Na pag nag-worship kayo, pumikit kayo, tapos isipin nyo, isinasayaw kayo ng Panginoon. No? No? Di ba, may kantang, dance with my Father. Di ba? Okay, di ba? Iniisip ko lagi, sinasayaw ako ng Panginoon. No? Kasi kung kalungkutan, kung problema, mga circumstances sa buhay, nararanasan natin eh. Paano tayong mahihil? Paano tayong sasagana sa kapayapaan? Alam niyo, nasa pag-worship sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Nasa worship po sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sapat ang biyaya mo sa amin. As we worship God, the Spirit of the Lord flow upon you. No? Nagpo-flow sa atin ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Espiritu ng kapayapaan, ano ho? Espiritu ng kagalakan, na ano ko na, kasi minsan nag-uusap-usap kami sa bahay. Pag naisip ko yung pamanggang napakabait, nakinuha ng Panginoon. Naiyak ako. Nalulungkot ako. Sabi nga kay Chik-Chik eh, sabi ko, Chik, pag naisip ko rin pangalang, pag narinig ko rin pangalang Monica, na yung sobrang lungkot ng puso ko, and then mag-ano ko, Lord, bigyan mo ng kapayapaan, Panginoon. Comfort mo ako, Panginoon. Kasi sobrang kalungkutan. Ano ho? Dahil itong pamangkin kong ito, kami po yung sabay-sabay, siya po ay anak sa unang asawa ng aking kapatid. Nag-iisa siya. Ngayon, dahil nagtrabaho yung ate ko, kami po, parang, kasi anak na rin ako noon ng nanay ko, tapos nanganak yung ate ko. Parang kami yung parang magkakasama sa bahay. Nagtrabaho ang ate ko, iniwan siya sa nanay. Nanay ang nag-alaga sa kanya. Kaya kami yun. Isa namang kapatid ko, na pinag-usapan namin isa na parang may sumpa ang buhay. Alam niyo naman namang pamahin noon. Ano? Bago ipanganak yung anak niya, patay yung susundan. Dilalaki na naman yung anak niya. Ay pinanganak. Mabubuntis na naman siya. Bago na naman lumabas yung nasa ano niya, patay na naman yung susundan. Nagdami lang ng pinatay. Ano ho? Nakasyam. Ngayon, para mabuhay yung anak niya, na naging kasabayan ko rin, ano ho, na taga Quezon, yung pinakwento ni Pastor sa'yo, Sister Ams, ang pamahiin noon, ibenta, parang bibilhin. Para daw mabuhay, may kapitbahay o sinong kakilala na bibili. Ngayon, wala namang ganun ano, yung kuya ko, patayin na rin siya, yung kuya ko na yun, parang binayaran niya yung pamangkin ko doon sa ate ko. Tapos, inalagaan niya. Tapos lumaki-laki na, inalagaan ng nanay ko. Tatlo kaming
halos matanda na ako sa kanila ng 3 taon. Alam nyo, napakabait po noon. Pag pinalike ko. Napakabait po nung pamangkin ko na yun. Ano? Siya po ay tumutulong sa akin. 4 po ang anak ko. Mula dyan kay Al, kay Joy, kay Shama, kay Princess. Ano siya, kaagapay ko siya sa buhay. Pag nagbakasyon kami, kasama ko siya. Dalaga po yun. Hanggang sa tumanda siyang dalaga. Ano ho? Yung kalungkutan mga minamahal ay nandoon. Pero yung sinasabi ko, Lord, ikaw ang aming patnubay, ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming Panginoon na naghihinga. Ano? Kaya sinasabi ko nga, doon sa mga pinagdadaan natin mga minamahal, kung meron tayong pinagdadaan ng mga problema, karamdaman, sakit, ayan, ano ho, katulad ng aking isinir po noon mga kapatid. Anong kalungkutan ang hindi kayang bigyan ng Diyos na kagalakan sa puso natin? Ano ho? Ang dapat lang natin gawin, tumawag sa Panginoon. Amen? Tawag lang tayo sa Panginoon. Ano ho? Tawagin natin ang pangalan ng Panginoon. The name above all names. Jesus Christ. The powerful name. Jesus Christ. Pray. Manalangin. Manalangin tayo. Ano ho? Kung naalala nyo, yung sinasabi ko na ang panalangin po ay prayer can unlock the riches of heaven. Naniniwala kayo doon? Amen. Yung panalangin po natin, ano ho, nagtatanggal ng kandado. Diba? Para yung pagpapala, yung biyaya, yung kayamanan ng nang sa langit, ay mabuhos sa atin. Hallelujah. Praise God. Manalangin tayo sa Panginoon palagi. Hilapit natin lagi. O ngayon, malapit na naman ang botohan. Huwag naman tayo maging malapit masyado sa mga politiko. Ano ho? Alam niyo, may nakaharap akong politiko ng isang araw lang. Pero hindi pwedeng hindi ka babanggit ng tungkol sa Panginoon. Di ba? Kaya, sila nga, nagbabanggit sila tungkol sa kanilang magagawa eh. Eh di magbabanggit din ako tungkol sa magagawa ng Diyos. Di ba? So, salamat sa Panginoon. Pero hindi ko kinakampanya. Hindi ko kinakampanya. Sabihin ko lang ang pangalan, pero hindi ko kinakampanya. Bahala kayo. Pero ako, boboto ko yun. No? So, prayer can unlock the riches of heaven. Ano? It can call down the power of God. Diba? Yung panalangin ng Panginoon. Tulungan mo ako. Ito yung katayuan ko. Ito yung kalagayan ko. Wala akong kakayanan, Panginoon. I can do nothing. We can do nothing without God. Diba? Nothing. Wala kang magagawa kung wala ang Diyos. Diba? Wala tayong kakayahan kung wala ang Diyos. Kaya, yung panalangin natin, kailangan makabot, sabi nung turo ni Pastor, yung mga panalangin noon, kaya hindi makarating sa langit, nakipagpambuno pa, no? Nakipag-away pa ang mga anghel, kaya hindi makarating sa naantala ang panalangin. Kaya kailangan pag mananalangin tayo, subsub tayo. Hindi mananalangin tayo, may nakatigna sa Facebook. Sino ba ang dito? Ano ba ang Alam niyo, kala niyo, nagsasalita ako ng ganito. Hindi ako tinatamaan. Tinatamaan po ako. No? Kasi, talagang hindi mo masasabi napapatinig ka talaga sa cellphone eh.
Kaya minsan sinasabi ko sa mga po ko, Gian, tingnan mo yan. Mamaya ka na mag-second. Huwag mo na i-chat mami mo. Kaya minsan sinasabi ko sa mga kasama ko sa bahay, nagpupuno kayo ng oras sa cellphone. Nananalangin ba kayo? Laban talaga, no? Dami kalaban ni Jesus sa atin. Cellphone. Ano mo? Kasi di yun nga, tanim-laban mo, TikTok. Kasi di yun yan. Talo pa tayo. Pero alam nyo ba, nung minsan pumasok ako sa loob niya, sabi ko, alam niyo talagang sobrang kerot ng ulo ko. Tinawag niya po ako, sabi ko, tawag ko, kerot ng ulo ko. Jesus, agalingin mo po, lola ko. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Alam nyo, pag nasanay po, bata pa, Yes. no, na makita, no, mas malakas ang boses mo. No? May lakas ang boses mo. Ano? Di ba, mga bata natin, kasi nakikita eh. Umaawit tayo, nagpupuri tayo eh. Na-adapt nila yan. Kung makita nila, lagi ka nananalangin, Yes. makita mo yun. Makita mo na siya, nananalangin siya. Ano ho? So, wag nating dandanan ang pananalangin, mga minamahal. Wag. Ano ho? At wag nating damihan ng oras doon sa mga walang bagay kaysa para sa Panginoon. Sometimes, ang sisipag. Matutuwa ka naman. Ang sipag manood ng TV. Sometimes, ang sipag talagang umawi. Pero alam nyo, masipagan nyo sa pananalangin. No? Be prayerful. Be prayerful. Ako ho, dumila, pumikit, sa magdamag, minsan wala po akong tulog na daling insomnia. Nananalangin po ako talaga. Hindi ko inaaksaya ang oras ko. Nananalangin ako. No, hindi makikita ko ng pakiramdam mo, nananalangin ako. Sabi nung say, whatever comes my way. Diba? Lagi kang manalangin, minamahal. Ano? Ang panalangin po ay pwede makapagligtas ng maraming kaluluwa. Amen. Amen. Can save many souls. Prayer. Walang malayong distansya, mga minamahal. Pag nanalangin tayo, kahit ano layo ng distansya, ang layo ng Pampanga, sabi ko, Lord, ikaw ay nakakakita kay Pastor Jomar, Panginoon. Basta, Panginoon, ingatan mo siya. Pwede yun di ba? Walang malayong lugar, basta mananalangin ka, naaabot ng panalangin at inaabot ng Panginoon. Kumisan po, hindi ako showy talaga. At hindi ako mahilig magano sa Facebook. Sa message. Pero asahan po ninyo, lahat kayo ay ipinapanalangin ko. Sa totoo po. Lahat po kayo ipinapanalangin ko. Hallelujah. Praise God. Sabi nga ni Sister Ami minsan iniisa-isa niya. Totoo naman Diba? Sabi ko doon sa anak ni Sister MC, Lord, si Lady Ganda. Kasi limot ko yung pangalan No? Tsaka yung mga voice Panginoon na Inglesero. Diba? No? Alam na ni Lord. Alam na ni Lord yun. Praise God. Hallelujah. Ito pa ang prayer. Help us to experience more of His blessing, riches, wisdom. Pag mananalangin ka, sabi dito, ito po'y nakakatulong para atin pong maranasan, ma-experience natin yung maraming niyang blessing. Yung maraming niyang wisdom, karunungan.
kaalaman, at yung mga pagpapala niya. Saan ba natin maabot? Hindi ba sa pananalangin? Panginoon, lipuin po ang puso ng nanay ko, ng kuya ko, Panginoon, upang makita niya ang pangangailangan ko. Eh kung di ka papipray ng gano'n, diretso ka sa kuya mo, kuya. Naisip kita eh. Meron pang ganito. Kuya, ikaw tinuro ng Diyos sa akin eh. Kahit hindi pa nananalangin, gano'n na sabihin eh. Ipinaisip ka ni Lord sa akin, bibigyan mo lang ako ng 1,000. Hindi na sila sa panalangin, pinersonal na ng sarili niya eh. Sarili niya kaalaman. Ano ho? Pray muna tayo. Pray muna tayo. No? Ahayaan ng Diyos na ma-experience natin. Ano ho? Yung marami sa kanyang kayamanan. At pagkayamanan sa langit ang pag-uusapan, masisiyahan ka, minamahal. Diba? Masisiyahan ka. Ano ho? Tandaan natin, kailangan natin magkaroon ng time sa pananalangin. Sino rito yung merong quiet time? Pinanalangin, yes, quiet time. Isa sa madaling araw po, mga kapatid, napakasarap manalangin. Yes. Pagtulog lahat sila. Yung tulog lahat, tulog ang mga batang makukulit, tulog yung mga hihilig sa cellphone, tulog, mag-pray ka. Manalangin ka, Panginoon, damdama mo yung Espiritu ng Diyos. Ano ho? Wala na akong panahon, pastora, sobrang pagod ko, nabahay ko isang katutak. Ang ano ko. Buti pa yung labahin, hindi na uubos. Oo. Puyat ako, pastora, yung tubig sa amin, Diyos ko po, Panginoon. Pero yung tubig, ubos na. 12 a.m. to 4 a.m. Oo. No, sa pagbabantay yung tubig, Habang nagbabantay. para baka puno ka, sabi rin ba, sus Mariose. Habang nagpupuno pastora, tsaka lang nagbabantay. Ayun, sinasamantala mo lang yun, pero yung bigyan mo talaga ng oras na yung talagang focus mo na, manalangin ako. Para ano, diba? Mga minamahal, ito yung panahon na nais ko sa inyo pagsiksikan yung pananalangin. Nakakatuwa po na tayo ay laging nakikipag-ugnay sa Panginoon. Amen. Ang dumadalo sa prayer meeting noon, 3-4. Sabi ko kay Sister, kay Sister Helen, Sister Helen, silang tayo dati? Minsan 3, nagsabay pa kami, 4. Pero ngayon po, pag Wednesday, nagiging 12 na kami. 12. Baka gusto yung sumali para maging 20 tayo. Soon. Wala tayong pwedeng idahilan eh. Sa totoo lang. Ang oras natin, nag-aga na nga, bumalik pa rin sa dati, 6. Call time Naging lang. 5:30, 6 nag-start. Call time lang daw. Pag si Pastor, titingnan ako, 6 na. Start na tayo. Kasi, hintay-hintay pa natin iba. No? Minsan naman, mag-ano tayo, mag-aga-aga. Pag nasira pa, sasakyan. Masalamat sa nakikisa sa prayer. No? Sa prayer meeting. Praise God. So mga minamahal, mga kapatid, ang panalangin natin ay lagi nating isa isip, isa puso, isa buhay. Sabi nga iba, prayer without ceasing. Yes. Manalangin walang pati. Mali naman yung kung naglalakad ka sa karsada, si Panginoon, baka sabihin na iba, may ganun ka. Yes. Ibig sabihin sa bahay, sa isipan mo, nananalangin ka. No? At saka huwag lang puro sarili mo ipapanalangin mo. Yung iba naman. Yung iba naman ipanalangin mo. No? Yung kapitbahay mo, bumait Yes. na ngayon. Sana bumait yung kapitbahay mo. Pray ko, mabait na siya ngayon. Yes. Yes, amen, di ba? Si Sister Ami, kulang na lang kainin niya. Dati pangag Oo, ngayon, Ngayon, sa kakapanalangin niya. Diba? Praise the Lord. Puri na Panginoon. One time, di mo alam, baka maisama na sa church. Amen. Diba? Amen. Ganun talaga tayo eh. Next level. Diba? Oo. Ko yun. Yung mga biyanan. No? Yung mga biyanan na hindi maakay, akayin nyo sa Panginoon.
Tsaka yung walang nag-invite dito ng prayer meeting, tubig lang, pwede na. Prayer meeting. Ano? Pag Bible. Bible study. No, Bible study sa bahay. Pag-invite kayo. Ayaw nyo, wag. Wala kayo. Ang bilis pa ba naisip? Ano nga, mga minamahal, napakaganda ho nang tayo ay mayroong panahon sa pag-aaral ng salita sa pagpapanalanginan. Ano ho? Kung iniisip nyo, iniisip ng marami sa atin, na abala ang gawain ng Panginoon. Hindi po abala yan. Pagpapala yan. Amen. Amen? Pagpapala po yan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ano ho? Kinakala ng iba ng marami na tayo po ay nag-aaksaya ng oras at panahon. Ano ho? Sa paglilingkod sa Panginoon at walang kabulan, huwag po kayong maniwala. May nakuha akong balita. Chichismis ko sa inyo. May nakarating po sa akin na sa church daw, marami ang pariseo. Do you know Pharisees? Yes, yung magagaling sa Word of God. Kulang sa gawa. Alam nyo? Tandaan natin mga kapatid. Ako nang re-review ako talaga. Sabi ko, huwag sabihin sa akin ng personal. Dahil mapapahiya sila. Kahit pastor ka, bishop ka, o ano ka. Sapagkat di natin alam ang puso ng bawat isang tao. Amen. Amen. Ang church ay hindi para na magpropaganda ka. Yes. Ang church po ay hospital. Tandaan natin yan. At tandaan nyo, ang isang pastor sa hospital, ang isang pastor sa church, na hospital ang tingin natin, tandaan nyo. Sabi nga, ilalaban niya ang kanyang mga inalagaang tupa. Yes. Huwag tingin ng iba ay maraming pariseo dito. At sasabihin nila sa akin ng personal. Harapin ko sila. Alam nyo, ang mga nag-aalaga ng tupa, si David, pinapangahan niya. Diba? Pagkasalbahe. At ang isang pastol, ipinagtatanggol ng tupa Yes. na nasa loob ng kanyang kawan. No? Tandaan niyo yan. Kung may marinig kayong gano'n, pakausap niyo sa akin. May nagsabi sa inyo na kayo ay para sa iyo. Kaya sabi ni Pastor Art, hindi ko nagayabang. Sabi ni Pastor Art, talaga ikaw yung lalaking pumasok sa katawan ng babae. Kasi po talaga ipagtatanggol ko kayo mga minamahal. Tandaan niyo yan. At huwag niyong mamalitin ang sarili ninyo. Alimang uri ng buhay meron kayo. Walang karapatang bumago ang tao. Ang Diyos ang bumabago. Amen. Kaya hindi pwede sabihin sa akin ng iba, kahit paano katungkulan mo sa church, na pumapasok sa church na ito, marami pariseo. Wag. Please. Sabihin mo yan sa akin. Sabihin nila sa akin yan. Hindi ko ako nagyayabang. Kaya alam niyo mga kapatid, kaya ako binubuno ko po sa panalangin. Bakit? Mahal ko kayo. Mahal namin kayo. Kaya lagi ko sinasabi, lagi tayo manalangin, magkaisa tayo sa panalangin. Panginoon, tulungan mo kami. Ako sinasabi ko, Panginoon, gawin mo akong matapang. Matapang na nasa katwiran ka. Hindi ko ho ipinamuhay at hindi ko ho ipinasunod sa church na ito ang disciplinary action. Pag pinasunod mo, Na kung nagkamali ka didisiplinary kita. Hindi kita patatayuin sa pulpito. That is church ordinance.
Hindi ko ho yan ipinapamalakad. Kung gusto mo mag-confess, magsabi ka sa akin, Pastora, may kasalanan ako nagawa, manalangin tayo. Pero sabihin ko na, hindi ka pwedeng tumugto. Hindi ka pwedeng pumasok dito sa church. Uy, sino naman ako, no? Sino ako? Sino kami? Para maganon sa tao. Kaya alam niyo ba, kayo lagi akong sumusubsob sa panalangin sa Panginoon. Ayoko magkamali ako ng desisyon, mga minamahal. Sa totoo lang. Alam niyo kung sino kayo dito sa church. Pero wala ko kayo naranasan sa akin. Ang naramdaman ko, pag-unawa at pagmamahal. Sa totoo lang. Ginawa pa akong ninang sa kasal. Hindi ko ako pwedeng pumunan. Pwede ko kayong sawayin. Pero ipigit sa inyo yung ang Diyos po ang bahala sa inyo. Alam nyo ang sitwasyon nyo, kalagayan nyo sa harap ng Panginoon. Amen? Eto nga, mamamatay na yun. Nasa kabila ni Kristo. Di ba? Yes. Inakusahan na nga siya eh. Ano sabi niya ng Panginoon? Ano sabi niya? Panginoon, yung pananampalataya nasa Kanya eh. Naniniwala ako, ikaw Panginoon. Isama mo ako eh, pero anong ginawa niya nung nabubuhay siya? Nung hindi pa siya napapako sa krus, anong ginawa niya? Di ba, isa rin siya sa mga gumawa ng mga kasalanan? Magnanakaw, ganyan, manglambong. Pero yung sinabi ng Lord, sige kasi nasisi siya nun eh. Sa puso na. Oo, nasa puso niya yung pagsisisi eh. At pagkilala niya sa Diyos eh, o ngayon din, isasama ko sa paraiso dahil ano ng Lord, mamamatay na rin siya. Ganyan yun. Sino ako para humusga sa inyo? Para humusga sa buhay ng tao? Hindi po, wala po. Sorry, kaya kung meron gustong manlait o sa inyo, sabihin niyo sa akin, ako maharap. Kaya sabi ko sa mga apo ko, tandaan niyo. Sabi ko, kasi mula pa, ganun na ako. Hindi ako malidiktahan para lang sa may desisyon para sa tao. Ang pastor ay nagmamahal sa mga tupang kanyang tinuturuan. Amen? Amen. Nagmamahal po yan. Tandaan niyo yan. Kaya nga kahit anong sapitin, kahit anong marinig, kahit anong maranasan namin, tandaan niyo, mahal namin kayo. At ang pastor ay nagtatanggol sa tupa. Praise God. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, mga minamahal, alam kong, huwag mo kayo nga kakain tayo. Ano ho? Pastor is shepherd. Pwede tatanong? Shepherd. Anak, shepherd. Papi daw, pastor. Tupa daw. Shepherd tupa. Sabi papi. Ay, sheep ang tupa, sheep. Ang shepherd pastol. Yung nag-aalaga ng tupa. Yes. Andito pa yung mga taga-Amerika pala, nakalimutan ko. Okay. Hallelujah. So, ngayon po, mga kapatid, praise the Lord. Hindi po na natin patagalin, ano? Praise God. Alam po natin, mga minamahal, buksan nyo sa Colossus 4:2. Sige, basahin sa Tagalog. Minsan, tinuro ko na to, dito tayo magtatapos. Sikapin natin, maging mapanalingin po tayo. Hallelujah. Sabi, bitterness and unweary. Steadfast in your prayer life. Being alert. Maintain in your praying with thanksgiving. Sige, basahin sa Tagalog, Ate Bes. Maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Amen. Diyos. Diba? Sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Kasi sa pananalangin, sa earnest prayer natin, bumababa na yung katubunan ng Panginoon. Amen. Eh, nararamdaman yun, nararanasan natin eh. Diba? Yung pag-comfort ng Lord. Ano? May nagsabi sa akin, alam mo, Pastora, pagka nalalangin ako, pag nagpe-pray ako, nakukomfort ako. Lalo na po, mga nanay, napakaraming pasanin. Ano? Napakaraming kabigatan na pinagdadaanan.
Ano? Praise God. Hallelujah. Nanay ka na, lola ka pa. Amen. Kung pwede lang sumuko, ayoko na. Pero hindi pwede. Parang nakakapagod. Oo. Hindi pwede. Hindi pwede. Kahit pagod ka na. Yes. Ano ho? Kaya kukuha tayo sa tayo hugot ng lakas. Sa tayo hugot. Kay Lord lang talaga. Kay Lord sa Panginoon. Paano natin makukuhin? Manalangin ka sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Minsan sabi ko, parang mamamatay na ako ah. Parang sama ng pakiramdam ko ah. Pero Lord, bubuhayin mo pa ako. Amen. Marami ka pang plano sa amin na gagawin namin, Panginoon. Hallelujah. May kakasal pa ako dito sa church. Amen. Amen. Silya. Wait, huwag mo na. May kakasal pa kami dito ni Pastor sa church. Kukuha na po ako ng lisensya. Amen. Baka si Kuya Carl na yan. Si Kuya ko. Si Kuya Carl na yan. Alam nyo? Alam nyo? Kuya Carl. Hindi nga madali ang magpastor. Yes. Tanong ko kayo, sino ho gusto magpastor? Ayaw ko. Yeah. Yung anak ni Brother Cyrus, tinatanong ko, pastor ka? Ano gusto ang tango niya? Kaya palagi nakaano yun. Nakapamado pala. Kaya pala palaging pamado yun. Lagi nakapamata yun. Bata pa lang, pastor na. Ang tigas. Ano ha? Tanongin mo tanggap. Ikaw ba pastor ka? Opo. Opo talaga siya. Diba? O sino magsasabi? Yung anak po ni Sister Sarah na kinuha ng Panginoon. Yan. Alam niyo ba? Tumutugtog siya, sumasayaw siya. Tanong ko sa kanya, Ben, ano ang gusto mo? Gusto ko katulad mo, pastora. Diba? Pero kayo, talino kayo, ewan ko sa inyo. Sino dito gusto magpastor? Ang aking Praise God, hallelujah. Maraming gusto pastor, ano? Ayun, si Dion. Si Miguel daw. Mga kapatid, manalangin tayo. Kasi talagang kailangan ng mga lingkod ng You want Diyos. to be a pastor? Ha? Cheering word of God. I prefer na Pastora. Nag-isip siya, Pastor. I prefer just listening to pastor. You want to be a pastor? No. I No? prefer Niya daw listening. mag-isip. Ah, Isa na lang daw. nilisip ka na lang, ha? Tagapakinig ka lang, ha? Okay. Kaya tayo ho, ay laging magsumikap na laging manalangin. Bakit ko lagi ko sinasabi? Kalaban po ng bawat bagay sa mundo, yung pagiging dinig mo sa Panginoon, yung pananalangin, parang hirap na hirap gumalaw. Hirap na hirap bigyan ng oras. Hindi No? lahat ng pastor ginusto nila. Pero No, isa lang dito, may nakasaksak dito. Ayan, aminado si ano, Gian. Kaya lang, nakita ka lagi kami ganun eh. Gian! Gian! Wait. and then Sabi ko, tanggalin mo nga yung isa dyan sa tenga mo. No, bakit naman? Nanonood kasi ako. Nanonood dyan. Ano? Elsian! uy, sumasagot ngayon. Yes, wala nakapasa. Mikel po. Mikel! Wait. Wait lang. Ang tanong, nagbibigay ba kayo ng oras sa pananalangin sa Panginoon?